Ayan, magandang araw sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay araw ng linggo, February 22. At February 22 mga bayan. At kahapon nga po mga bayan ay nagsagawa tayo ng kalye survey dito po sa Bicol, sa Bulan Sorsogon mga bayan, na kung saan ito pong Bulan Sorsogon ay pinagmulan din po ng apelyidong Herona. So, sabi ng iba ay taga-Bulan din po itong si Leni Robredo. Kasi yung complete name nitong si dating Vice President Leni Robredo ay Leni Herona Robredo. So, marami pong Herona dito sa Bulan Sorsogon. Kaya dito po tayo nag-kalye survey kahapon. So, yung naging resulta po mga bayan ay ito po. Ito po yung naging resulta sa ating pong ginawang kalye survey. So may mga nagko-comment doon sa ating post na bakit daw dito sa Bicol, sa Baluarte ni Leni Robredo, tayo nagsagawa ng kalye survey. Natural daw, lalamang dito si Leni Robredo kasi Baluarte niya. So lilinawin ko lang po mga bayan na yung kinukuha po natin dito sa atin pong ginawang kalye survey at gusto nating malaman kung yung Bicol region ba ay solid Leni Robredo. So nakita po natin na hindi po 100% na solido yung suporta ng Bicolano kay Leni Robredo mga bayan, sapagkat may mga sumuporta din, may mga pumupuso din dito kay Vice President Sara Duterte. Kahit po sa Baluarte ni Leni Robredo sa Bicol, may mga maka-Duterte din mga bayan. So, ewan ko lang kung yung mga nagsosurvey doon sa Davao, sa lugar ng mga Duterte, may Leni din na sumusuporta mga bayan. Pero dito po napakalino po sa ginawa nating survey dito sa Bicol mga bayan, sa Bulan Sorsogon, ay mayroon pong Duterte na susuporta sa pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 ditong si Vice President Sara Duterte. So inuulit ko po hindi po 100% solido yung suporta ng Bicolano kay Leni Robredo mga babayan. So ngayon po ay punta tayo dito sa ginawang survey nitong Tangerie. Ito po, post ng Archlight News mga bayan, patungkol po sa ginawang survey ng Tangerie. Ito po, muling nanguna si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong Tangerie survey na isinagawa noong Pebrero 19 hanggang 20 sa kasalukuyang taon mga bayan. Nakaraang ihayag ang kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Nakakuha siya ng 43% voter preference na may malayong agwat na 16 na puntos laban kay Naga City Mayor Leni Robredo na mayroon lamang 27%. Pumangatlo dito si Rapi Tulfo na mayroon pong 15%, habang 3% naman itong si Senadora Risa Hontiveros mga bayan. 12% ng mga respondents ang hindi pa desidido. So base po sa atin pong binasa, yung naging resulta ng ginawang survey ng Tangerie mga bayan noong Pebrero 19 hanggang 20 ay panalo po lumamang itong si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin lamang po mga bayan, si Vice President po yung pinaka napupusuan ng karamihan bilang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayan, ituloy po natin. Ipinakita rin ng resulta na nananatiling malakas ang suporta kay Duterte lalo na sa Visayas at Mindanao. Patuloy na nagsisilbing matibay niyang baluarte yung yung Visayas at Mindanao.
sapagkat taga Mindanao po yung mga Duterte, yan po sa Davao mga bayan. O sa Northern Luzon naman mga bayan na itinuturing na mahalagang battleground, hati ang boto, ngunit nananatili siyang isa sa mga pangunahing pagpipilian ng mga botante. Ipinapakita ng survey ang consistent na pag-angat at pananatili niya sa unahan ng mga pangalan na sinusukat para sa 2028. Batay sa datos, may bahagi ng kanyang mga taga-suporta na may alternatibong pagpipilian, ngunit nananatiling solido ang malaking porsyento na nagsabing siya lamang ang kanilang susuportahan. So isinagawa po mga bayan itong non-commissioned, ibig sabihin po mga bayan, pag sinabing non-commissioned, hindi po bayad. Itong ginawa nilang survey. So 1,200 respondents sa buong bansa na mayroon pong plus minus 2 na 2.77% margin of error at 95% confidence level. So ayan po ito po mga bayan yung nakuha po ni Vice President Sara Duterte ay 43%, samantalang itong si Mayor ng Naga City na si Leni Robredo ay 27% at ito pong si Rapi Tulfo mga bayan ay 15%. At ito pong si Risa Hontiveros 3% mga kababayan 3% lamang po yung nakuha nito pong si Risa Hontiveros. So napakaliwanag mga bayan na si Vice President po talaga yung pong pinakamalakas at nangunguna sa mga survey na ginagawa katulad po ng Tangery mga bayan. So abangan po natin sa mga susunod pa nilang survey kung mananatili bang nangunguna itong si Vice President Sara Duterte sa kanilang survey. Ayan, magbasa po tayo ng komento mga bayan patungkol po sa post na ito. Ito po. Kung pwede lang mag-eleksyon na, dapat bukas, sabi ni Rochelle Santos. Masyadong excited itong si Rochelle Santos. Rinaldo din Resuena, Sara Duterte pa rin. Ito pa. Agila ng Davao, bumubulusok papasok ng correctional, sabi ni Kim Jarintia. Tataas pa yan, sabi ni Jan Alvin de la Cruz. Ito pa, Duterte pa rin from Bukidnon, sabi ni Michael Sinhayan. Only Sara the best is the best, kaya kay Inday pa rin sa 2020. So talagang napakalinaw mga bayan na talagang yung napupusuan ng akin pong mga babayan ay ito pong si Vice President Sara Duterte. So, mga kababayan, kahit nga po sa OFW sa mga kababayan nating OFW, ay talagang yung isinisigaw po nila na maging susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas ay si Vice President Sara Duterte. Napakalakas po ni VP Sara sa mga OFW. So, abangan po ninyo mga bayan yung atin pong isasagawang kalye survey ulit part 2. Doon naman po tayo sa Irosin, Sorsogon. So lilibutin po natin itong buong Sorsogon mga bayan. Inuna lang natin kahapon dito sa Bulan Sorsogon sa pinagmulan ng pamilya Herona. May yung magulang siguro nitong si Leni Herona Robredo ay mula dito sa Bulan Sorsogon. Kaya dito po tayo unang nag-survey kahapon. So abangan po ninyo sa Erosin naman po tayo magkakalye survey. At nandiyan din po yung sa mga susunod na araw, Huban Sorsogon, Matnog,
At Magallanes, ano pa ba? Pilar, Santa Magdalena, nandyan din po yung Prito Diaz, Kasiguran, Sorsogon. Basta dito po tayo sa baluarte ni Senator Chis Escudero sa Sorsogon, mga babayan. Ayan. So ayan muna yung ating update. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ayan, mag-subscribe na po kayo mga bayan para ma-notify po kayo kapag tayo ay mayroon pong ina-upload kagaya po ng Kalye Survey. So sa ngayon po ay 5,100 plus na po yung ating views sa ating pong ginawang Kalye Survey kahapon po mga bayan. Sana po ay panoorin po ninyo yung ating pong ginagawang Kalye Survey. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po tayong lahat mga babayan.